Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, linggo-linggo ay tayo tinitipon ng Panginoon sa kanyang banal na hapag upang tayo kanyang muling turuan at palakasin. Upang sa pagpasok ng panibagong linggo ay may sapat na biyayang tinanggap ang bawat isa sa atin. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Late. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa, kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdaranghal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng
Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon na parurusahan niya ang mga pabayang namumuno sa kanyang bayan. Titipunin niya ang mga napangalat na tupa ng kanyang kawan at hihirangin ang mga pastol na nagmalasakit sa kanila. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan, at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kaniyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kaniyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kaniya, ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako madarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na si Kristo ang dahilan upang ang mga Hudyo at mga Hentil ay magkaisa, at ang lahat ay makalapit sama
sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hentil, na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay na bagamat ninanais ni Jesus at ng mga alagad na makalayo sa mga tao upang makakain at makapahinga ng kaunti. Tinuruan pa rin niya sila ng maraming bagay nang sundan niya siya at makitang para silang mga tupang walang pastol. Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ngayong 16 na linggo sa karaniwang panahon, ang mga pagbasa natin ay malinaw na nagpapaalala sa atin ng karanasan natin sa tuwing tayo ay tinitipon ng Panginoon sa kanyang tahanan sa simbahan, sa kanyang banal na hapag, sa banal na Eucharistia. Ebanghelyo natin, mabuting balita, ay karugtong ng ebanghelyo ng nakarang linggo na kung saan
ay isinugo ni Jesus ang kanyang mga apostol sa isang misyon upang ipahayag ang mabuting balita at tungkol sa paghari ng Diyos. At pinagkaloob sila ng kakayanan na magpalaya sa masamang espiritu at makapagpagaling ng mga may sakit. Hindi natin alam kung gaano sila katagal sa misyong iyon. Marisang araw, 2, 1 linggo, wala naman pong natala. Pero pagkatapos ng misyon nila, anong ginawa nila? Bumalik sila sa Panginoon. Nagulat ng lahat ng kanilang ginawa. Hindi sila halos makapagpahinga, makakain. Kaya nang sinabi sa ng Panginoon, nung matipon niya ang kanyang mga apostol, pumunta tayo sa isang ilang na lugar at doon ay makapagpahinga kayo ng kaunti. Pumunta sa isang lugar, pero dahil nga sila nakita at nakilala, dinagsa pa rin sila ng mga tao. Ngayon, anong pinapahiwatig sa atin ng mga pagbasa? Sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, ang Israel po noon ay isa sa madilim na bahagi sa kasaysayan ng kaligtasan. Sapagkat ang mga nahirang na hari o na si Josias ay hindi naging tapat. Sumunod ang kanyang anak na naging successor niya sa pag-akala na magiging maayos pero walang kaalam-alam sa pamamalakad itong si Hezekiah na hari. Kaya sa halip na maging maayos ang buhay ay lalo pang lumala. Nakipag-alyansa sa ibang bayan na kinagalit po ni Hari Nebuchadnezzar kaya sila ay sinukod. At dahil diyan, sabihin natin na ito yung napansin ng Panginoon. Ipinagkatiwala sa kanila ang bayan, pero pinangalat nila ito. Pinabayaan. Hindi inalagaan. Kaya ano sabi sa kanila ng Panginoon? Darating ang pagkakataon na mula sa sanga ni David ay uusbong ang isang sanga na magpapastol, na maghahari upang tipunin pangalagaan ang kanyang bayan. At ang tinutukoy dito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Fast forward tayo. Sa panahon ni Jesus, iyon ang kanyang ginawa. Ang pagtipon sa mga nagkawatak-watak na mga Israelita, pero hindi na lamang mga Israelita, bagkus ang lahat na ng tao. At ito yung ipinahayag sa ating ikalawang pagbasa, na kung saan yung tinabagang pader na pader ng alitan na namamagitan sa Hudyo at sa mga Hentil ay binuwag na ng Panginoon sapagkat pinagkaisa na sila ng ating Panginoon. Pinagkaisa na ng Diyos ang lahat ng tao. Tandaan natin mga kapatid, sa kaisipan ng mga Hudyo, na sila yung bayang pinili, para sa kanila, nakakaangat sila. At lahat ng hindi Hudyo, ang tingin lamang nila yung mga Hentil, mga pagano. Pero ngayon, sa pamamagitan ni Jesus, binuwag ang pader, pinagkaisa. At ito mga kapatid, ang siyang patuloy nating nararanasan kapag tayo ay tumutugon sa paanyaya ng Panginoon. Di ba last Sunday, sinabi nga, tinawag niya mga apostol upang isugo. Kayo nandito ngayon, tayo nandito ngayon dahil tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon. At anong panawagan ng Panginoon? Una, ang patuloy na pag-isahin ang bawat isa sa atin. Kung meron man daw pong lugar kung saan makikita mo ang lahat ng uri ng tao, bukod doon sa mall, iti sa simbahan. Magkakasama tayong lahat. Ano man ang estado natin sa buhay, nakaangat man o hindi, may asawa, single, may dadagdag ako, umaasa. May asawa, single, at umaasa pa na magkakaroon ng love life. Nandito tayo lahat. Ano man ang katatayuan natin sa ating buhay. Tayo'y pinag-isa ng Panginoon. Dahil tayo pinag-isa,
okay lang sa atin na kahit sino makatabi natin, yung hubang nasa harapan ninyo, kilala ninyo. Yung bang nasa likuran ninyo, kilala ninyo. Siyempre yung katabi ninyo, malamang kilala ninyo dahil usually magkakasama sa upuan ay ang pamilya. Yun nga, pinag-iisa tayo dito ng Panginoon. Kaya yun ang kahalagahan ng patuloy nating pagtugon sa Kanyang paanyaya upang sa mundo na mayroong pagkakawatak-watak. Dahil nga, paglabas natin simbahan, parang ay naman ay ka-estado. Merong mayaman, merong mahirap, merong nakakaalam, merong kakaunti ang kaalaman. Pero pag tayo nandito sa loob, pinag-iisa lamang tayo ng Diyos. At para saan? Sabi nga sa Ebanghelyo, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang makapagpahinga. Pero kung titignan natin mga kapatid, yung duration mula doon sa kanilang pinanggalingan hanggang doon sa patungo sa kabilang dako, wala ba hong binanggit yung ganito katagal? Maring 5 minutes, 10 minutes, wala pa isang oras, kalahating oras. Pero siguro sapat na iyon para makapagpahinga. Kaya nga nung dumating sila sa kabilang dako, nung makita ni Jesus ang napakaraming tao, hindi naman niya pinagtabuyan ito. Tinuruan niya ang mga tao. Ang misa, mga kapatid, 1 oras. Minsan wala pa 1 oras. Pero dito, nakasusumpong tayo ng hindi lang kapahingahan, kundi kapanatagan ng kalooban. Bakit? Kasi biruin nyo, ilang araw na nagdaan. Mula Lunes hanggang kaninang umaga. Let's say, 5.5 days. Ano na nangyari nung nagdaang 5 araw sa atin? Ano na nangyari sa nagdaang 5 araw natin? Maring may masaya, mayroong malungkot, mayroong pagbagsak, mayroong tagumpay, may mga problema, may mga alalahanin. At lahat ng iyan, kapag tayo tinipon ng Diyos, anong ginagawa natin? Para tayo mga alagad, sinasabi natin ang lahat ng naisagawa natin. Sinasabi natin ang lahat ng mga naranasan natin. Yun yung dinadala natin kapag tayo nagdiriwang ng banal na misa sa ating mga panalangin. Idinudulog natin sa Diyos ang lahat ng pangailangan. Sinasabi natin sa Diyos sa ating panalangin ang lahat ng naranasan ng bawat isa sa atin. Para tayo nagre-report sa Diyos. Panginoon, ito po nangyari sa akin itong nagdaang linggo. Mabigat, maraming problema, pero kinaya. At nandito ako muling ngayon, Panginoon, dumudulog sa iyong grasya upang sa pagpasok ng panibagong linggo, may sapat na biyaya at inspirasyon muli ako na magmumula sa inyo. Nakasusumpong tayo ng kapahingahan at hindi lang nakasusumpong ng kapahingahan, kundi mulit-muli binibigyan tayo ng direksyon ng Diyos. Yun yung sinasabi dito na tinuruan ng Panginoon. Dahil sa bawat pagdiriwan ng banal na misa, patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon. Maring nalisay ng landas ngayong linggo, pero ngayon, bumabalik muli tayo sa tamang landas upang tignan muli ano bang direksyon ang natahak ko dito nagdaang linggo. Baka medyo kumaliwa, baka medyo kumanan, baka umatras ako. At ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, na kanyang mga aral, binibigyan muli tayo ng panibagong direksyon o hindi man panibagong direksyon, kundi itinuturo muli sa atin ng Panginoon, ito ang direksyon na dapat nating tahakin. Kung medyo lumihis ka, salamat kayo na tumugon ka sa paanyaya ko na makinig ka sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Kaya sa misa, hindi lamang ho tayo pinag-iisa ng Diyos,
kundi tayo patuloy na pinagpapahinga, binibigyan ng lakas, at gayon din patuloy na pinapaalala sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo na ito muli ang tamang landas na dapat nating tahakin. Marami na ang nangyari nitong nagdaang linggo. Maring napagod tayo, nasaktan, umiyak. Maring naging masaya tayo. Maring naging matagumpay tayo. Lahat ng iyan, inihahandog natin sa Diyos sa misa. Kaya nga, napakalaga sa ating mga Kristiyano ang araw ng linggo. Napakalaga sa atin yan. Isang oras na hinihingi, pero napakahalaga ng oras na iyan. Kanya lang, magtataka pa rin tayo, bakit marami pa rin ang ayaw tumugon. Pero pag namatay, gusto misahan sila. Nung buhay, hindi mo nakitang nagsimba. Nung namatay, gusto ipasok pa sa simbahan. Okay lang yun. Pero sana wag ganun. Tayo na nakikita yung kahalagahan nito, siguro maganda rin na makapag-anyaya, makapag-akay. Kahit isang tao, maakay natin sa bawat pagdiriwan ng banal na misa. Dahil tayo inaanyayan ng Panginoon, tinitipon upang makapagpahinga, upang may panibagong lakas at direksyon na natatahakin sa pagpasok ng panibagong linggo sa ating buhay. Amen. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaw mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa katlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, inaakay tayo ni Jesus na lumuhog sa Amang pinagmumula ng lahat ng mabuti. Kahit pakumbaba nating dalangin, pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang ating mga obispo at mga pari,
naway patuloy na magtalaga ng sarili sa buhay pananalangin at sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng kapanatagan sa mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway manumbalik ang kalusugan upang muling makapaglingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Tayong mga natitipon ngayon, makapanindigan nawa sa kabanalan ng sakramento ng pag-iisang dibdib. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway tanggapin sa tahanan ng mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang mga nagpapasalamat sa Panginoon, sina Noel Carpio at pamilya, Marlon at Cecil Aguilar, Michael Angelo Sebastian at ang Adas Bakery. Kaya din para kay Ruben Fernandez nagdiriwan ng kanyang karawan. Sama rin natin sa ating pananalangin na pagbuti ng kalusugan at kagalingan nila Apolinar at Ligaya Katalig, Virginia Franco, John Patrick De Guia, Ira May Borlongan, Anna Romero, Maria Cristina Laderas Manginao, Leslie Payong-Hayong, Tony Cruz, Mary Margaret Maylad, Jayen Louie, Jessin Liam, Jean Liu Calimon, Joel Bardos at Maria De Guia. At para sa kapayapaan ng kaluluwa, tina Mamerto, Yolando, Maria Clara, Jose, Jeselina, Elizabeth, Angel Junior, Mario, Irene, Benito, Irene, Ruben, Purificacion, at Auntie. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming makausunod sa iyong anak hanggang sumapit kami sa iyong kaharian sa pamamagitan din niyang aming pastol at Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
at lahat ay tataligan ko. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong paghahain ipinagutos nung araw ay yung pinagtibay sa isang hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at paspasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alin ni Abel, talaba mo'y kinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kahit pinabuti niyang siya ipanganak ng birin bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami inago na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnamin namin sa hiwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yatya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang aura ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Bagal. Gayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with Peace be with you po. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapili ng iyong sambayanan nang ipinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makakabang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot na iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayot tayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.